Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So ipagpapatuloy natin ang ikalawang serye patungkol sa Pledge of Hudaybiyah. Paano nagkaroon dito ng kasunduan sa Hudaybiyah? Insyaallah. So nakaraan ay tumigil tayo na kung saan sila Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, hindi pa siya Muslim dito. Alam natin na sa lugar sila ng Al-Gamim. Ito pa naman ang pangunahing daan para ang tao ay idala sa Makkah o patungong Makkah. At alam natin sila dito sa lugar na ito sa Al-Gamim na kung saan tinalaga sila ay mga kabayuhan na sila ay mayroong 200, napakarami, 200 mga ngabayo ito ang itinalaga sa Al-Gamim upang hadlangan ang mga Muslim na pumasok sa Makkah, at ang iba naman ay kasalukuyan pa sa panahong ito na ang iba ay nagpupulong sa lugar ng Dituwa. At ang mga kasama pa din dito ng mga Quraysh sa mga pagbablock nila sa mga Muslim dito, kasama pa nila kanilang mga asawang mga babae. Ginagawa itong mga cheerers at nanumpa sila. Nagsumpa talaga sila na hindi nila hayaang makapasok ang mga Muslim sa Makkah, anuman ang mangyari ay hindi nila ito papayagan. So nakaraan nakita ni Khalid ibn Walid radiyallahu anhu na hindi pa siya Muslim dito at kanyang mga kasama na nagsasala ang mga Muslim. Kasama dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi pa nga niyan pangalawa, sayang hindi natin sila pinagpapatay sa unang salang yan. Oras na para patayin natin sila, dapat magandang pagkakataon. Nayahan ninyo, sabi ni Khalid ibn Walid, sa susunod na sala, may sala nga po niyan, doon natin titirahin ng mga ito. Kaya lang ginawa nila dito yung Salatul Khawf o Field Prayer. Kaya hindi nakaporma sa ganitong sitwasyon si Khalid at ang kanyang mga kasamaan. So alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakaabang sila Khalid ibn Walid. At alam natin, ang pagpunta sa Makkah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi makipaglaban, hindi makipagpatayan. Hanggat maari, iiwasan niya ito. Bilang namumuno, ay iuutos niya sa kanyang mga tagasunod na hanggat maari iwasan ito. At ito rin ang gusto ng mga sahaba na nagpunta sila, walang layunin makipag-away, makipagpatayan, kundi magsagawa lang ng umrah, maliban lamang kung talagang sasalakayin sila ay gagawa ng pagdidepensa sa kanilang sarili. Pero hanggang binit, iiwas ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasamaan na iwasan ang pagkakaroon ng pagdanak ng dugo. Kaya naman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagamat alam natin lumaki ito sa Makkah, mayroong isang lugar doon na alam niya na maaaring daanan ito para iwasan ang mga taong ito at iwasan ang kaguluhan. Ito yung tinatawag na Taniyatul Murar. Yung Taniyatul Murar na ito ay palusong sa Hudaybiyah. Ayan, palusong, papupunta na sila sa Hudaybiyah. Palusong ng Hudaybiyah. Ito ay nasa dakong ibaba ng Makkah. So dito sila dadaan. Alam ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, narinig niya na may daan na dito noon pang nando siya sa Makkah. Kaya lang, hindi niya kabisado ang daan na ito. Kaya naman, ang dahil dito ay one of Banu Aslam ay mayroong nagpresenta na siya ang mag-guide sa daan na gustong daanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, in this situation, kahit na ang daan ay mahirap, ay gagawin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, makaiwas lamang sila sa kaguluhan. So, tandaan natin, walang layunin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay makipagdigmaan. Kaya iiwasan niya hanggat maari ang pagkakaroon ng labanan. So in this situation na makita nila Khalid ibn Walid radiyallahu anhu na wala ang mga Muslim, papasok na sila sa Makkah, bigla pa silang nawala. So in this situation, sa pagkawala na lang ito, alam ni Khalid ibn Walid, hindi naman tanga si Khalid ibn Walid, magaling din ito sa digmaan. So ibig sabihin, yung pagkawala nila ay umatras sila at hahanap ng ibang daan ito. Alam ni Khalid ibn Walid radiyallahu an, nahahanap ng ibang daan para maiwasan sila Khalid ibn Walid. So pakiwari nila, natakot sila sa kila Khalid ibn Walid ng mga Muslim.
hahanap sila ng ibang daan. So in this situation, ay dagli-dagli si Khalid ibn Walid at ang kanyang mga kasamang mga gabayo, almost 200 sila, nagtungo sila agad sa mga taong Quraysh, sa mga namumuno, na ito ay inireport, ibinalita ang pangyayaring kanilang pag-alis sa lugar, pag-atras, at inaasam ni Khalid ibn Walid radiyallahu anhu na sila ay hahanap ng ibang daan upang sila'y pumasok sa Makkah. So in this situation, nagulo, na-alarma ang mga Quraysh. So kailangan nilang kumalat at upang sa ganun ay mahadlangan ng pagpasok ng mga Muslim sa Makkah sapagkat nangako sila't nanumpa na kahit anong mangyari, kahit hanggang patayan, hindi pwedeng pumasok ang mga Muslim doon sa Makkah at ito ay kanilang isinumpa. So, sa kanilang dinadaanan, ito palang dadaanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim, ito pala ay may mga batong matatalim ang bundok na ito. So matatalim ang mga bato sa bundok na dadaanan nilang ito. Kaya in this situation, walang sahaba ang hindi nasusugatan sa kanilang mga paa. Nasusugatan ang mga sahaba sa kanilang paglalakbay, pagtawid sa bundok na ito patungo sa Hudaybiyah. Patungo sila sa Hudaybiyah, sa ibaba ng lugar ng Makkah. So actually, ang bundok na ito ay ang bundok na ito ay maaaring tumagos din ng tanim ang bundok na ito. At dito mamaya may kasaysayang mangyayari sa lugar ng tanim na ito. Okay? So in this situation, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang hindi sa Muslim ang dumaan sa bundok na ito at nasugatan na hindi siya patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, walang hindi dadaan doon. Kapag dumaan doon, kahit na hindi nasugatan, patatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban sa isa, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nakasakay ng kamelyong pula. Hindi siya patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Two reason, bakit hindi siya mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala? Unang-una, hipokrito siyang biduin. Pangalawa, hindi siya makakatawid dito. Kaya hindi siya patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nagsimula ang mga sahabang tinignan nila sino ang may pulang kamelyo. Wala naman silang makita na mayroong nakasakay sa kanila na pulang kamelyo. At maya-maya ay mayroong sumisigaw na Bedouin. Ito yung sinasabi nating hipokrito at ito ay sumisigaw. Sabi niya sa mga sahaba, hintayin niyo ako, sabi niya. Hintayin niyo ako, tulungan niyo ako dito. Huwag muna kayong umakyat, huwag muna kayong tumawid. Tulungan niyo, bumalik ka kayo. Sabi ng mga iba sahaba, bumalik sila. Bakit ba? Nawawala yung pula kong kamelyo eh. So nalaman ng mga sahaba, ito pala yung taong hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nila, kung gusto mo, may mas mainam dyan, daling ka namin sa sugo ng Allah para hihingi ka niya ng tawad. Kasi hindi ka mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, anong sagot niya? Hindi mahalaga sa akin ang paghingi ng tawad. At hindi mahalaga sa akin si Muhammad. Ang mahalaga sa akin, yung kamelyo kong pula makita ko. Bumalik lang kayo sa inyong kasamaan, sabi niya, hindi mahalaga sa akin yan. Kita nyo? Bedouin na hipokrito. So hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay hipokrito at hindi makatatawin. So sabi niya, balik kayo na lang kasama nyo, hindi ko kailangan yan. Mas mahalaga sa akin yung pula kong kamelyo. Sabi niya. So remember, ito yung mga sinasabi ng iba na sila'y Muslim. Na sinasabi nila ang mga sahaba ay mga hipokrito, maliban sa ilan, like Ali radiyallahu an. Sabi nila ang mga sahaba ay hipokrito. Katulad nito, itinuring nilang sahaba ito, o ang mga Bedouin, o ang mga sinasabi sa Madina, sila Abdullah Ubay bin Salul, mga kasama niya. Sabi nila, ang mga sahaba ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay mga hipokrito. So ito ay walang katotohanan. Sapagkat, ibig sabihin, hindi porket nakita nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakasama nila, katulad nito, nakapulang camel, kasama sa paglalakbay, ay sahaba na ito. Hindi. Ang ibig sabihin ng sahaba, ikaw ay nag-embrace ng Islam, nakasama mo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi nakita. Kasi may bulag nakasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Meaning, nakapiling, nakasama nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kahit hindi nakita, nandiyan, alam mo, kahit bulag ka, alam mo, nandiyan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay bulag. So meaning, nakatagpo mo siya. Okay? So ikaw ay nag-Muslim, kahit bulag ka o nakakakita, nakasama mo
ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nakita ka ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? So katulad nito, at ang mga hipokrito sa Madina, nakasama nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Especially may mga nakakakita, nakita din nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero ang sahaba, kailangan ay mamamatay silang Muslim. Meaning, kung sila ay tumalikod at namatay, kahit nag-Muslim, nakasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, meron tumalikod namatay, hindi siya sahaba. Hindi siya sahaba. Ang sahaba ay yaong nakasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at namatay siyang Muslim. Kailangan namatay siyang Muslim. Mga hipokrito, hindi naman Muslim to Muslim ba itong mga to? Hindi Muslim to, kaya hindi mo pwedeng sabihin ito ay sahaba. Ito ay mga taong mapagkunwari, mapagpanggap. They are not sahaba. Why? Kasi kahit na siya ay nakasama niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngunit ito'y nagpapanggap lang, hindi siya Muslim. Katulad ng mga Quraysh, nakasama nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, matagal na panahon, pero hindi nila tinanggap ang Islam, hindi sila Muslim. They are not also sahaba. That's why, hindi mo pwedeng sabihin ang sahaba ay mga hipokrito dahil ang sahaba, yung nag-Muslim, nakasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at sila ay namatay na Muslim. Namatay na Muslim at nasa tamang edad kasi meron tayong ikhtilaf. Pagdating sa hindi pa dumating sa tamang edad, nakasama nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meaning, hindi Muslim ang mga ito. That's why hindi totoo na ang mga sahaba ay mga hipokrito. Subhanallah. Paano naging hipokrito ang mga sahaba ay sa umpisa pa lang pinangakuan na ang 10 katao sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Makkah. Paano naging hipokrito ang mga sahaba sa dami ng sahaba na pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala in natural phrase? At napakarami ang mga namatay sa digmaan na sila ay pinakita na ang kanilang mga destino sa paraiso. Even ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, narinig ko ang yabag mo, Bilal, sa paraiso. Ano bang ginagawa mo? Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, nakita ko na doon ang palasyo mo. So paano naging mga hipokrito yung mga yun? Paano papasok ang mga sahaba kong hipokrito? Paano sila papasok ng paraiso? So ang mga hipokrito ay hindi Muslim. Ang mga sahaba ay hindi hipokrito. Sila ay mga Muslim. That's why sila ay makakapasok sa paraiso, pero ang mga nakasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi naman Muslim, they are not sahaba. O kaya nag-embrace, ngunit bago namatay, tumalikod, hindi pa rin siya sahaba. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, nagpatuloy ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang matirik na dinadaanan nito na mabato. Nang makarating na sila, ito na yung lugar, makarating na sila sa Taniyatul Murar. Taniyatul Murar, lumuhod yung kanyang sinasakyan na kamelyo. Kaya't sinabi ng mga tao, tayo, tayo! Tayo, tayo! Sabi ng mga tao sa kamelyo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pangalan ng kamelyo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Al-Qaswa. Al-Qaswa, yan ang pangalan ng kamelyo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At hindi niya estilo ito, ugali ito. Kahit masugatan si Al-Qaswa, hindi lulukod to, hindi aatras to. So, kaya ang mga tao ay sinabi nila, nahirapan si Al-Qaswa, Rasulullah, napagod, nahirapan sa dinadaanan. Sabi niya, hindi ito nahirapan at hindi niya estilo itong ganitong gawain. Sabi niya, alam niyo kung bakit lumulukod to, ayaw nang magpatuloy? Tinulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinipigilan niya itong pumasok. Katulad ng pagpigil niya yung kay Abrar ba yan? Hindi, no. Yung sa papasukin ng Makkah para gibain ng Makkah. Sino siya? Abraha, yes. Abraha. Sino pumigil sa mga elepante? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, no. Pinipigilan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na umabante, katulad ng pagpigil niya sa mga elepante para pumasok sa Makkah, para sirain ang Kaaba ng mga taong yan, hindi pumasok ang mga elepante. Ito rin si Qaswa. Ayaw tayong papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, pinangangalagaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung papasok sila, hindi magaganap ang maraming plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, ang plano ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dalhin niya sa Hudaybiyah ang mga Muslim. So in this situation, si Qaswa ay tumayo nang ito ay magtungo sila sa papuntang Hudaybiyah. So tumayo siya. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita nyo? Tumayo siya at didiretso sa puntaan natin ngayon, ay hindi yung kanina. Dahil may gustong ipahiwatig, ipaalam sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay ayaw niya munang dumiretso doon pasamantala at ito ay tulong
ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. At bibigyan tayong pagkakataon na mag-ipon-ipon muna doon sa lugar ng Hudaybiyah, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pagkatapos nito, nang sila ay patungo na doon sa isang lugar na pupunta na sa Hudaybiyah, ito ay pinakadulo. Pinakadulo ng Hudaybiyah, dumating sila dito. Okay? Meaning ibang mga Quraysh sa loob ng Hudaybiyah. Sila ay nasa dulo ng Hudaybiyah. Doon ay mayroong balon. Wala na rin tubig masyado ang mga Muslim dito. Konti na rin. So mayroong balon doon, may tubig ito, at kumuha ang mga Muslim at uminom sila. Pero ang balon ay nasimot. Kaunti na lamang. Wala na talaga. So gumawa dito ng milagro ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Remember, this is a miracle. Ang mga tao ay lumapit kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, kulang ang tubig, may tayong 1,000, marami ang nauuhaw, nawalan ng tubig yung balon na pinagkukuhanan ng tubig. So, lumapit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa balon at kumuha siya ng sibat. Sibat, ano ba yun? Palaso, pana. Okay, sa kanyang lalagyan, sisidlan ng palaso. And then, ibinigay niya sa isang kasamaan, sabi niya, ibaba niyo siya sa pamamagitan ng tali. Hawakan mo yung tali, ibaba niyo. So, pagdating mo sa ibaba, sabi niya sa sahabi, itusok mo sa lupa. So pagdating niya doon, tinusok niya sa lupa, iakyat niyo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then he make dua at bumulwak ang tubig doon sa balon. Alhamdulillah. In another report, hindi ganon. May dalawang report dito Yung isang report, mayroon pa bang tubig kahit konti, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, meron pa Rasulullah. Okay, kunin niyo ang tubig sa bucket. Okay, dahil hindi na ito masalok-salok, bumaba ang tao sa bilubid, kasamang bucket, and then inakyat siya at may dalang tubig sa bucket. So at pagkatapos ito ay dinuraan ng Prophet, uminom siya at ibinalik ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ininom sa bucket at nagduwa at binuhos niya sa balon at biglang bumulwak yung tubig. So meaning mayroon dalawang kasaysayan na kung saan ang balon na ito ay bumulwak ng tubig. But kung ito man ay may different na mga kasaysayan, ang katotohanan dito, ang balon na ito ay biglang bumulwak ang tubig, ano man ang tama, Allah knows best, but iisa lang ang resulta, ang tubig sa balon na ito ay bumulwak. Alhamdulillah. So in this situation, bagasano natataranta na yung mga taong Christ dito Okay? Hindi kailangan nilang maharangan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yung iba nalaman na nila kaya nakapasok na pasok na sila sa Hudaybiyah. Nalaman na ng iba na dadaan sila sa lugar na ito Kaya nga ang iba nasa Hudaybiyah sa loob. Ito nasa dulo sa labas sila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, dahil ang mga Quraysh medyo natataranta na rin sa pagpasok ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Makkah na hindi nila talaga alam ang motibo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung talagang ito'y makipagdigmaan ba o mag-uumra lang ba talaga. So in this situation, noon si Budail ay nandoon. Si Budail, ito'y namagitan siya sa mga taong Quraysh at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam o mga Muslim. In this situation, actually, nag-embrace din ito ng Islam si Budaila, nag-embrace ito ng Islam si as para sa inyo, nag-embrace ito ng Islam, no? Pagkat nagustuhan niya, yung nakita niya dito sa mga Muslim at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam niyang makausap niya. Actually, voluntary lang siya dito. Nagkusya siya na ayusin ang bagay na pangyayari ito. Namagitan siya, voluntary siya. So pinuntaan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito si Budail bin Warqa, ito ay Kuza'a ito. Okay? Hindi siya Ansar, hindi siya Muhajirun. Okay? Nano lang siya? Nasa pagitan lang siya. In this situation, kasama niya ang ilang mga tao. Ayon sa isang ulat, sila ay magsasagawa ng umrah din doon sa Makkah. So na-tiyempo sila. So pinuntaan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at alam natin, ang mga taong Kuza'a ay pinagkakatiwalaan din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Ang mga taong mula sa tribo ng Kuza'a ay pinagkatitiwalaan din bilang tagapayo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag nagpapayo sila, matapat sila. Kilala niya ang mga tao Kuza'a at alam natin kung saan sa Madina, naman marami sa mga nag-embrace ng mga Kuza'a at mga iba pang mga nag-Muslim doon sa Madina. So kilala niya ang mga Kuza'a. Sila ay matitino kapag magpakipagkasundo, magpayo, sila ay mapagkakatiwalaan, bagamat minsan nagkakamali sila sa kanilang mga payo dahil sa walang gabay. Pero talagang ganun talaga dahil sila ay ignorante pa. Pero kung sila ay magpayo, ay mapagkakatiwalaan mo kung ito'y totoo, sila ay matapat. Alam yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So in this situation, pumunta siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya ang tunay na layunin dito. Okay? Ni Budail. Sabi niya, alam mo ba sabi niya, Muhammad, itong si Ka'ab bin Lu'ay ay tumigil doon sa tubigan ng Hudaybiyah. Yan na, meron din sila. Nasa Hudaybiyah na eh. Diba? Nandoon siya, sabi na, nandun may mga kasama siya, ang mga Quraysh na yan. Sabi niya, kung sabi niya, papasok kayo dito, ay akadlangan nila kayo. Hindi nila ahayang pumasok kayo at ito ay isinumpa na nila. Sabi niya, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, totoo yung sinabi ng kusa. Naniniwala ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, alam mo, sabi niya, nagpunta kami rito hindi para makipag-away, ang totoo, sabi niya. Nagpunta kami para magsagawa ng umrah. Yun ang aming layunin, ang magsagawa ng umrah. Kaya kung nanaisin nila, sabi niya, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Budail, bigyan kami ng palugit sa pagitan ng bawat isa sa amin. Bigyan kami konting oras na makapagsagawa ng umrah, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kaya kung gusto nila, pasukan nila, yung pinasukan ng taong reliyong Islam, dadala ko mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. O kung hahadlangan nila kami at papatay nila kami, kahit ako na lang ang natitira, makikipagpatayan ako sa kanila. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Hudail, sumpaman sa may tangan ng aking kalalawa, kahit ako na lang ang nabubuhay, pag ginawa nila makipagpatayan sa amin, makikipagpatayan ako sa kanila. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, okay, sabi ni Budail, ipararating ko ang gusto mong sabihin sa kanila. So itong si Budail, humayo hanggang sa makarating siya sa mga Quraysh at sinabi niya, tunay na naparito sa inyo ako. Voluntary lang kasi galing ako kay Muhammad. Na nais ko sana'y magkaroon kayo ng pagkakasundo o aregluin kayo para walang gulo. Narinig ko sa sinabi niya, sabi niya, nais niya lamang mag-umrah. Wala siyang planong makipag-away o magkaroon ng pagdanak ng dugo sa lugar ninyo. So kailangan mapag-usapan niyo na lamang, nais niyang mag-umrah at ng kanyang mga kasamahan. Sabi niya, pag-usapan niyo na lang. Sabi lang isa, hindi namin kailangan pag-usapan yan. Wala kami kailangan pag-usapan sa taong yaan. Wala kami kailangan pag-usapan sa taong yan, sabi niya. So sinabi naman na nakakaalam sa kanila, mga ignorante, yung mga ganon. Sige, sabi niya, sabihin mo kung ano pa ang narinig mo kay Propeta Muhammad, kay Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Aniya, kung maaari daw ay bigyan ng palugit ang pagitan ninyo, kahit ilang oras lang makapagsagawa sila ng umrah. O kaya naman, sabi niya, kung gusto niyong pasukin yung kanyang relihiyon na pinasukan ng taong Islam, pasukan niyo. O kaya naman, kung hahadlangan niyo sila, sasaktan niyo sila, papatayin niyo sila, sumumpa siya. Na kahit na lang siya ang nabubuhay, makikipagpatayin siya sa inyo. O kita niyo? Totoo-totoo yung sinasabi ng taong kusa. Ganito pagkatiwalaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nagdagdag, hindi nagbawas, hindi nag-imbento. Pinarating niya lang kung ano ang narinig niya sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pagkatapos nito, sinabi ng isang lalaki sa kanila mula sa tribo ng Kinana, na ito ay nangangalang si Hulais bin Al-Aqama. So sabi niya, okay, sabi niya, kung gusto niyo, pabayaan niyo akong pumunta kay Muhammad, sa kanya. Okay? Okay, sabi nila, sige, puntahan mo siya. Meaning, kausapin mo si Muhammad. Puntahan mo siya, sabi niya. In this situation, itong taong ito, kapag mayroong alay, yung mag-ahaj ka, mag-umrah, may mga dala kang mga kamelyo na isasacrifice o tupa, kambing, nabibilib siya agad. At naniniwala siyang mag-uumrah kayo. Kaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil may revelasyong tinatanggap, ito yung taong pag nakita niya yung mga kaalay, ay agad-agad itong dumadakila at naniniwala. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipakita nyo, di ba pinagayak niya na ito? Ipakita nyo yung mga alay natin. So nakita niya, daming kamelyo. Papunta siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita yung mga kamelyo. Kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, 700 nakagayak, ang dami. Mga tupa, mga kambing nakagayak. Tanda ito na isasacrifice nila para sa pagsagawa ng kanilang umrah. So nakita niya ito. At nagtalbiya sila, pinarinig nila ang talbiya. Na meaning talagang papasok sila sa umrah talaga. So in this situation, sabi niya, Subhanallah, ito ba yung mga taong inakadlangan ng mga taong Quraysh na magsasagawa ng umrah? Abay, wala silang karapatan, sabi niya, naadlangan ang mga taong gustong magsagawa ng umrah sa tahanan ng Allah. So that's why,
Hindi niya kinausap ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balik na siya agad dun sa mga Quraysh at alam niya na ito ay talagang mag-uumrah. Nakita niya ang daming ebidensya nagtatalbiya pa. So sabi niya, mga Quraysh, sabi niya, hindi niyo maaring hadlangan, sabi niya, sila Muhammad, yung sinasabi niyo Muhammad at magkasama niya para magsagawa ng umrah. Kitang-kita ko sila na dala nila ang napakaraming sakripisyo at nagsasagawa na ng talbiya, sabi niya, hindi niyo dapat gawin na hadlangan sila, sabi nitong si Hulais bin Al-Aqama. Sabi niya, nakikita ko ang tanda rito kapag hinadlangan niyo sila, sabi niya, magkaroon kayo ng away dito, hindi niyo sila kayang talunin. So in this situation, nagkaroon ng pagtatalo. At sinabi nila kay Hulais bin Al-Aqam, alam mo, sabi nila, ikaw lang ay isang bobong bado. Ito na. Ikaw lang ay isang, sabi nila, nag-uumra din to, may grupo din siya. Ikaw ay isa lamang bobong bado. Ang pinagsisisi lang namin, bakit ikaw ang pinadala namin? Ikaw na bobong bado. Sabi niya, in this situation, na-insulto siya, si Hulais nagalit, may makasama ito. Okay, sabi niya, dahil ginawa niyo na rin sa amin itong ganitong salita, sabi niya, at nasaktan kami ng labis, gusto namin magmalasakit, wala kayong aasahan tulong sa amin. In this situation, imbis na tumulong ito sa Quraysh, nag-drop sila. Hindi sila tutulong, wala kayong aasahan tulong sa amin, sabi nila. So in this situation, nagda-drop dito yung mga tumutulong. Umuunti na ang mga Quraysh. Marami ito, nag-drop sila. So hindi makakaasa ng tulong dito ang mga Quraysh sa mga taong ito. So in this situation, dumating naman dito itong si Urwa, na kung saan Urwa bin Mas'ud at Thaqafi. Sabi niya sa mga Quraysh, nakikita ko, sabi niya, matalino ang plano ni Muhammad. Magaling ang plano niya, sabi niya. Nakikita ko yan, sabi niya. Kung tatanggapin ninyo, pabayaan niyo kung ako makipag-usap sa kanya, sabi ni Urwa bin Mas'ud at Thaqafi. So sabi ng mga Quraysh, okay, puntahan mo siya, kausapin mo siya, sabi niya. Kaya pinuntaan niya ito at kinausap niya. So sinabi niya, kung anong sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga nauna na nais niya mag-umrah, okay, bigyan silang konting oras makapag-umrah. Kung hindi naman, magpasok sila sa Islam. Kung ayaw nila, lalaban din ng mga Muslim. Pareho lang ang kanya sinasabi sa mga pumupuntang ito. So dito sinabi ni Urwa, Muhammad, sabi niya, mayroon ka na bang nakita sa mga Arabo na inipon niya ang mga ka-Arabo at pagkatapos ay pinagpapatay niya mismo ang kanyang kapwa Arabo? O kanyang mga uri, o kanyang mga kapamilya mismo, o kalahi mismo? Mayroon ka na bang natagpuan na ganyan sa kasaysayan ng Muhammad sa mga nauna sa inyo? Wala, sabi niya. Bakit mo ginagawa yan? Sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gaya na sabi natin, hindi kami pumunta rito para makipag-away, makipagpatayan, mag-umrah. Hindi mo ba naiintindihan, Urwa? Ano ang sinasabi mo sa amin na kami ipapatay ng mga Arabo? Ang katotohanan, sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tutusin, matagal ng panahon, hindi kami nakikipaglaban. Kami ang sinasaktan. Kami nagtatanggol lang sa aming sarili. Ang nais namin ngayon, makapag-umrah kami. Nandito yung mga alay namin. Mag-umrah lamang kami. Mag-umrah, wala kaming layunin makipag-away. Alam yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala. So in this situation, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam halos nagagalit na, pero may kasama pa rin pagtitimpi dahil ayaw niyang makipag-away. Ngunit pilit niyang ipinililiwanag sa kanila ang hindi nila maintindihan. Sabi niya, alam mo Muhammad, sumusumpa ako sa Allah, yung mga kasama mong yung mga pangit na yan. Subhanallah, no? Mga saba, mga pangit na kasama mong yan. Kapag lumabang ka, iwanan ka lang ng mga pangit na yan, sabi niya. Ay, sino ba naman di magagalit sa ganun salita? Sabi ni Abu Bakar radiyallahu anhu, sino ba sinasabi mong mga pangit? Sino mo sinasabi mong iiwan namin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kami? Sino pa? Sabi niya, sino ba ito? Sabi ni Urwa sa mga kasama, mga tao doon. Sabi niya si Abu Bakar, ikaw pala si Abu Bakar na pinagkakautangan ko ng loob. Alam mo kung wala lang ako ng utang na loob, makikita mo, hinahanap mo sa akin, sabi niya. Kaya lang may utang na loob ako, hindi na ako kikibo, sabi niya. Pero ito ang kabayaran sa utang na loob ko sa iyo, na pinagsabihan mo ko ng mga hang, mula ngayon wala na akong utang na loob sa iyo. Sabi ni Urwa kay Abu Bakar radiyallahu anhu. Ano bang utang na loob niya? Noong kasi may utang itong si Urwa na hindi niya mabayaran, tinulungan siya ni Abu Bakar radiyallahu anhu. Kaya may utang na loob siya kay Abu Bakar. Kaya sabi niya, ngayon wala na akong utang na loob. Sa masakit na sinabi mo sa akin, wala na akong utang na loob sa iyo. Sabi niya kay Abu Bakar radiyallahu anhu. Pero ang totoo, siya ang nagsalita ng masasakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa mga companions, sinabihan niya ba ito, iiwanan ka lang ng mga pangit na yan. O di ba? Ganun ba ang pagsasalita? Tao to taong kaharap niya Hindi niya alam, kahit sabihin mo kahit sinong taong normal, hindi mo pwedeng sabihin ang ganung salita di ba? Masasaktan siya.
Kaya buti nakapagtimpi din siya Abu Bakar radhiyallahu an. Bakit? Wala din planong makipag-away ito eh. Ito rin ang gusto niya, ang makapagsagawa lamang sila ng umrah ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at itong kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, nang kinakausap ni Prophet sallallahu alaihi wasallam si Urwa, itong si Urwa ay may kabastusan. Kasi meron din yata ang tradition sa mga Arabo, no, kapag ikaw may mahabang balbas nagsasalita, hinihimas nila. Habang nagsasalita, hinihimas nila. So, habang nagsasalita, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay hinihimas ni Urwa ang balbas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito naman si Mughira bin Syu'ba, inahampas niya ng espada. So, nasasaktan nasasaktan si Urwa. So, in 3 times niya nagsasalita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pag 3, inimas niya, sabi niya, pag hindi mo tinigilan, puputulin ko yung kamay mo. Sino ba to? Sabi na naman ni Urwa. Ito si Mughira bin Syu'ba. Si Mughira bin Syu'ba ay pamangkin niya. Malaki na, hindi niya nakilala eh. Kapatid, anak ng kanyang kapatid ni Urwa. Sabi niya, ikaw si Mughira, sabi niya. Ikaw si Mughira, ikaw si Mughira, sabi niya, itong si Urwa sa kanya. Ikaw pala yaong taong sabi niyang tuso. Ikaw pala yung taong tuso na pamangking ko na anak ng kapatid ko. Sabi niya, magaling ka eh. Sabi niya, saan? Sa panunuso. Ginanon niya si Mughira. Bakit ba naging tuso? Kasi sa panahon nun, si Mughira radhiyallahu an, dati siyang babaero, lasenggero, kapag wala siyang pera, magnanakaw siya. Ganun siya. Jahiliya eh. At mayroon siyang nakasama noon, may mga pera, pinagpapatay niya at kinuha niya. Kaya sabi niya, magaling ka sa pagkatuso. Pero sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Urwa, nung siya ay mag-Muslim, pumasok sa Islam, siya ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kanyang ninakaw, wala akong pakialam doon, sabi niya. Diba? Tapos na eh. Wala akong pakialam sa ninakaw niya. Pero nung Muslim siya, sabi niya, pinatawad na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nagawang mali. Alhamdulillah. So in this situation, nag-stay muna si Urwa. Hindi muna siya umalis. Tinignan niya ang mga estilo ng kanyang kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanilang mga pagkikipag-ugnayan kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang mga kasamahan. So nakita niya kapag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagtapon ng pilema. Hindi laway pilema. Sinasahod tapos kinakalat nila sa katawan nila. Nagtataka itong si Urwa. Pilema, ginanon nila sa katawan nila. At pag nagwuwudu itong Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung tubig na ginagamit ay sinasalok din ng mga sahaba at pinampupunas sa kanilang katawan. Alam natin, mababango yan, blessing yan. At kapag nagsalita siya, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, napansin niya, pag nag-utos, nag-uunaan, nagpipresentan, nag-uunahan. At kapag sila ay nagsasalita kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita niya, hindi sila tumitingin nakayuko bilang pagrespeto. So bumalik siya sa mga Quraysh ngayon, nakita niya yun eh. Sabi niya, O Quraysh, sabi niya, nung ako ay pumunta sa hari tulad ni Kaisar, Kisra at Najasi, sumpamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala akong nakitang taong tinatangkilik nila, dinadakila ang kanilang pinuno, malimang kay Muhammad. O bakit? Sabi naman Quraysh, can you imagine, idudura niya yung pilema sasahurin pagkatapos ilalagay sa katawan nila. Pag nagwudu, yung naghuhugas, yung tubig, sinasahod nila, ilalagay sa katawan. Kapag inutusan, silang lahat ay nagmamadali magpresenta. Kapag nagsalita ay nakayuko, hindi nila tinitignan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sumpaman, sabi niya, marami ako nakitang hari na hindi ginawa ng kanyang tagasunod ang ganyan. Ganun sila, magmahal kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, sabi niya, sabi niya, kung gagalawin niyo si Muhammad, sabi niya, bago niyo mapatay si Muhammad, kailangan niyo munang ubusin yung kasama niya, sabi niya. So in this situation, nagalit na naman sila kay Urwa. Nagalit na naman sila kay Urwa. Sinabi niya, hindi niyo mapagwawagian si Muhammad at kanyang kasama, sumpama sa Allah. Nagalit ngayon ang Quraysh. So nagdrap na naman itong si Urwa at kanyang mga kasamaan. Bumawas na naman na maaring tumulong ito sa mga Quraysh. So si Urwa, alam natin, tinanggap niya rin ang Islam. Yung kanina din, tinanggap niya. Si Urwa ito, matindi ang pagkamatay niya. Si Urwa ito ay tinanggap niya ang Islam in 9 after Hijrah. After the conquest, pagkatapos masakop, malupig ang Maka. Ito'y pinuno ng Takip. At Takip, pinuno siya, sinusunod, ginagalang. Nung mag-Muslim siya,
Binastos siya at tinuring na kaaway. Kaya minsan mag-adan siya sa kanyang bubungan, pinatay siya. Pinana siya at nahulog siya sa bubungan at namatay itong sino? Urwa. Meaning namatay ding martir. Itong si Urwa. Pinatay siya ng mismong kanyang tao. Hindi nila pinasok ang Islam sa panahon niya. Kundi bagkus pinatay itong si Urwa. So in this situation, dahil sa pagdadrap ng mga tao, umatras sila na tumulong sa mga Quraysh, no? So napag-isipan nilang magandang plano na lamang ay makipagkasundo na lang kaya sa mga Muslim. Magkaroon ng kasunduan. So magkakaroon ng kasunduan, peace treaty, kapayapaan. Kasi hindi rin sila makapasok sa Madina, makadaan kalakal nila. Di ba? O hindi naman ito namang mga Muslim, hindi rin makapunta sa Maka, makapasok, hinahadlangan nila. So mag-usap nilang sila kung anong magandang gawin. Okay? So in this situation, ang mga kabataan doon sa Quraysh, like Khalid ibn Walid, radiyallahu an, hindi nila nagustuhan ang magkaroon ng peace treaty. Kaya mismo sila ay gumalaw. Marami ang gumalaw sa kanila, kabayuhan at gustong lusubin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanilang lugar doon sa dulo ng Hudaybiyah para patayin ang lahat ng ito. Hindi ayaw nila ang magkaroon ng peace treaty. Kaya gumalaw ngayon sila Khalid ibn Walid, radiyallahu an, at kanyang kasamaan na sila ay sumalakay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At in this time, hindi naman gumagalaw ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito ay walang lookout. Palagi may lookout yan. Kahit pag siya pumupunta, may nagmamasid. Ang tagapagmasid niya dito si Muhammad bin Maslama at kanyang mga kasamaan. Nandun sila sa lugar na sinasabi ko kaninang Tanim. Dito magkakaroon ng konting pagtatagpo. Muntik lang mag-away. Itong Hudaybiyah ito, kabuhok na lang, gaya ng sabi ko nakaraan, magkakaroon ng digmaan dito. Okay? So in this situation, wala alam sila Khalid ibn Walid, radiyallahu an, na mayroong nagro-ronda sa mga Muslim. Doon sa lugar na papasukan nila, dadaan silang Tanim para pasukin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim at pagpapatay nito. Wala silang alam. So in this situation, pumasok sila, dumaan sila doon, papunta sa Tanim para pasukin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa dulo ng Hudaybiyah. Ngunit na-surprise sila. Instead na sila ang mag-surprise sa mga Muslim, at alam natin kung ano ang oras ng pagsalakay nito, madaling araw to. Isu-surprise talaga nilang mga Muslim. Pero sila ang na-surprise na hindi nila inaasahan, napaikutan sila sa lugar ng Tanim. Nagtaka si Khalid ibn Walid, sabi, paano nangyari ito? Ba't nakapaikot yung mga Muslim sa atin? Sino nagsabi sa inyo? Sino nagkalulo sa inyo? Bakit nagkaganito? Hindi nila alam ang plano natin. Mayroon bang nag-traitor sa atin? Sabi ni Khalid ibn Walid, radiyallahu an. Wala, sabi nila, wala. Malamang na iyan ay tagapagmasid, tagapagmanman ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kinuha sila at dinala sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero gaya ng sabi natin, walang digmaan ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anong nangyari sa kanila? Parang bata silang, umuwi na kayo. Pinahuwi lang sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Para makita ng Quraysh na hindi talaga sila makikipag-away. Kaya nyo imagine, kung away yun, war booty na sila. Sila ay kabilang sa mga war prison, di ba? Kung digmaan lang talaga, war prison na sila. Hindi sila pakakawalan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pwedeng tubusin sila, patubos sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi digmaan ang punta ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kundi mag-umrah. Kaya pinauwi niya lamang ang mga ito na parang batang magsiuwi na kayo. So nakarating to sa mga Quraysh na pinauwi sila. So nagkakaroon na lang talagang, ang Quraysh, nagkakaroon talaga sila ng pakiramdam sa kanilang sarili na umrah talaga ang dating ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. So alam natin ang mga sitwasyon ito ay ang pumigil ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pinigilan niya sila Khalid ibn Walid na saktan ng mga Muslim, pinigilan niya rin ng mga Muslim na saktan sila Khalid ibn Walid. Para ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi digmaan ang gusto ng kanyang alipin, kundi talaga umrah. Para makumbinsi ang mga Quraysh. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 48 verse 24, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydikum anhum bi batni Makkah min ba'di an atfarakum an alaihim. At siya ang pumigil ng kanilang kamay sa inyo, meaning hindi nila nagalaw nila Khalid ibn Walid radiyallahu an ang mga Muslim dahil pinahuli sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila nakapanakit ng mga Muslim. Gayon din naman ang inyong kamay sa kanila, meaning hindi nyo rin sila sinaktan doon sa pusod ng Makkah,
matapos na igawad niya sa inyo ang tagumpay laban sa kanila. So walang nangyari na, walang nangyari. So sinong gumawa? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin, ang lahat ng bagay ay ang Allah subhanahu wa ta'ala may kakayang gawin lamang. Lahat ng bagay. Kaya napakainam sa isang Muslim na ang kanyang buhay ay palagi niyang ipinagkakatiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala o anumang mangyayari, kapag ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mangyayari. Kapag hindi niya ginusto, hindi mangyayari. Kahit na ang isang Muslim ay salakayin ng 1,000 kamay, kung hindi na naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang kamay na makakadampi sa isang Muslim. O kahit naman, kakaunting tao, kapag ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanila'y dumampi ang kamay sa tao, dadampi at dadampi yan kapag pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, walang mangyayari sa kalupaan, masama man o mabuti, na hindi ito nanggaling sa kagustuhan, kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mayroong dahilan, mayroong wisdom na hindi natin sasabing injustice ang Allah subhanahu wa ta'ala. Palaging makatarungan ang Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magpapadala ng kanyang messenger. Nagparandam siya, pinabalik niya sila Khalid ibn Walid. Almost napakarami niya, 200 kasama nun. Pinabalik, walang sinaktan. Pinauwi na parang bata ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siya nakumbinsi ang mga Quraysh na talagang umra ang plano ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magpapadala naman para kausapin na ang mga Quraysh para payagan silang magsagawa ng umrah. Okay? So in this situation, inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Kiras. Hindi siya Ansar, hindi siya Muhajirun. Okay? So inutos niya ito na pumunta sa mga is from Kusaa din to. Neutral lang siya. Inutos niya ito na pumunta sa mga Quraysh para kausapin, makipag-usap sa ito, makipag-negation about sa pag-uumra ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero pagdating niya doon bago makapasok sa mga Quraysh, tinaga yung kanyang sasakyan. Yung paa ng kanyang sinasakyan, tinaga nila at binugbog nila itong si Kiras hanggang sa almost mapatay na nila. Buti na lang may isang Kusaa na saktong nandoon na sinabi niyang, hindi niyo dapat siyang saktan. Siya ay taga-Kusaa. So pagkasabi ng taga-Kusaan taong yun, nandun din yun, mag-uumra dahil sa possibility, hindi niyo siya dapat saktan, hindi niyo siya kaaway. Maaaring siya inutusan para makipag-usap sa inyo, hindi niyo dapat saktan. Kapag sinaktan niyo siya, siyempre masasaktan kami at alam niyo ang mangyayari. Tinigilan siya at pinabalik na lang siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, walang nangyari. Binugbog almost mapatay lang. Dito niya uutusan si Umar ibn Khattab radiyallahu an. Taga-Quraysh na ang uutusan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Umar radiyallahu an, ikaw ang pumasok na gusto ko sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Makkah para kausapin mo sila. Dati mo silang kaibigan, malapit ka sa kanila. And then sinabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu an, Ya Rasulullah. Sabi niya, kung uutusan mo ko, kung ipagigintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, handa akong sumunod at hindi ako susuway sa iyo. Pero kung nanaisin mo ang suggestion ko sa iyo, Rasulullah, at pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakinggan mo. Ano yun? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pag inutusan mo ako dyan, hindi ko alam kung buhay pa ang aking mga katribong mga adi. Hindi ko alam kung buhay pa para ipagtanggol nila ako pag nagkaroon ng gulo. Hindi ko na alam. Kung papasok ako dyan at hindi ko maipaparating ang gusto mo, nonsense akong utusan mo, Rasulullah. Dahil pag ako'y pumasok dyan, mahal nila ako dati, gustong gusto nila ako, bumaliktad ako, nag-traitor ako sa kanila, mas malaki ang galit nila sa akin. At kapag pumasok ako dyan at binugbog at pinatay nila ako, walang magtatanggol sa akin, walang silbi ang pag-uutos mo sa akin. Kung gusto mo si Uthman ibn Affan, radiyallahu an, dahil yan ay katribo nila Khalid ibn Walid. At gustong-gusto nila si Uthman bin Affan at insyaallah, hindi nila sasaktan si Uthman ibn Affan radiyallahu an. So natuwa ang sugo, sabi niya, tama ang idea mo. Tumatanggap din yan pag naramdaman niya sa puso niya ang mga ganyang revelasyon na ito'y pumayag ang puso niya nang walang duda. Sabi niya, tama ka Umar. Mas mainam ngang si Uthman ibn Affan radiyallahu an ang papasukin ko. At tiyak insyaallah, hindi sasaktan nito dahil malapit na malapit sa kanila si Uthman ibn Affan radiyallahu an. So in this situation,
Hindi sinasabing si Umar bin Khattab radiyallahu anhu ay naduwag. Hindi. Nangihinayang lamang siya. Hindi naman tatakot na matay ito. Nangihinayang lang siya kung siyang pupunta. Wala naman mangyayari. Hindi rin naabot yung mensahe. Sayang lang. Nonsense lang. Kaya kay Uthman, tinitiyak ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, inshallah, at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dito, makakarating ang gusto ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi niya, good idea. Sabi niya, si Uthman ang ipadadala ko. At dito ay kinausap niya si Uthman na siya ang papasok sa Makkah. So inshallah, ipagpapatuloy natin sa susunod ang pagpasok ni Uthman ibn Affan radiyallahu an sa loob ng Makkah para kausapin ang mga Quraysh, inshallah. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah